Hello, good afternoon guys. Welcome to my channel. So today is March 17, 2025, Monday afternoon. It's the first day of spring break dito sa British Columbia. So walang pasok si Mami, walang pasok yung mga bata kasi nga spring break. And time check, it's already 6 o'clock in the evening, pero mataas pa rin yung araw. Well, to be expected yan kasi nga springtime, papunta na ng summer, so mas hahaba at mas hahaba palalo yung oras ng liwanag. So for today's topic guys, pag-usapan natin yung actions or responses ng British Columbia sa tariff na inimpose ni Donald Trump sa Canada. Kasi in my previous video, merong isang nag-comment na ba't di ko raw pag-usapan kung ano yung mga ginawang hakbang ng British Columbia laban kay Donald Trump at dun sa mga tariffs na ipinatong niya sa Canada. Nag-comment siya dun sa video ko na patungkol sa Alberta, yung gustong humiwalay ng Alberta sa Canada. So naisip ko na maganda pag-usapan yun, so bakit hindi natin pag-usapan yun? So tara, pag-usapan natin yung mga hakbang na gagawin ng British Columbia laban kay Donald Trump at sa kanyang mga tariff threats sa Canada. Before we start, please don't forget to subscribe to my channel and like this video, and also click the notification guys para ma-update kayo kung may mga bago tayong videos. So sa press con na ginawa ni Premier of British Columbia na si David Eby, siya yung Premier ng British Columbia, na ginawa niya sa Victoria, nagbigay siya ng, ilalagay ko yung link sa video. Nagbigay siya ng 30-minute speech kung ano yung mga hakbang na gagawin nga ng British Columbia sa mga tariff na pinapatong ni Donald Trump sa Canada. And kung gusto niyo panoorin yung buong video, just click the link na lang. Ilalagay ko yung link sa video. Pero ibibigay ko yung parang pinakabuod ng speech na yon. Siguro alam niyo na itong si Donald Trump, pabago-bago siya ng isip eh. This day, sasabihin niya go ang tariff, the next day babawiin niya yon, sasabihin niya postpone for another 30 days, and then the next month sasabihin niya mag-i-impose na naman ng tariff yung Canada, and then babawiin na naman niya. So itong pabago-bago ng announcement na to ni Donald Trump, nagkakos ito ng uncertainty lalo na sa economy. So naapektuhan dito yung economy ng British Columbia. So, sabi ni David Eby sa kanyang speech nga, magpo-propose daw ng bill ang province of British Columbia. Mag-i-introduce sila ng bill. So, hopefully in the coming days, magiging active tong bill. To respond to this unprecedented threat, we need every possible tool available to us, and I look forward to sharing much more detail about this new law when the legislation is introduced in the coming days. And nasa mga bills na ito yung mga hakbang na gagawin ng British Columbia patungkol nga sa mga pabago-bagong executive order na ini-impose ni Donald Trump sa Canada. So yung number one? Yung number one is maglalagay daw sila ng tax or ng fee sa mga truck na magta-transit sa Canada papuntang Alaska. It will include such countermeasures as allowing the province to apply fees to commercial trucks that transit through British Columbia on their way to Alaska. Kasi alam niyo naman guys na between Washington, USA and Alaska, nasa gitna niya ni British Columbia. So yung mga truck na magdi-deliver ng mga goods or whatever sa Alaska, kailangan nilang dumaan sa British Columbia. So sa mga proposal nga ng bill na ito is mag-a-apply sila ng tax or fee sa mga truck na dadaan sa British Columbia transiting going to Alaska. So yun yung number one. Tapos yung number two naman is as
far as BC is concerned, tatanggalin nila yung mga inter-province trading barriers. If passed, it will provide legislative authority to remove internal trading barriers that stop us from trading with our partners and friends from coast to coast to coast. Kasi binurot up na rin to ni Pierre Poilievre. Sabi niya pag siya nanalo as Prime Minister sa Canada, yung mga inter-province trading barriers tatanggalin niya yan. Kasi right now guys, mas madaling makipag-trade ang mga provinces ng Canada sa Amerika kesa sa mga kanya-kanyang province ng Canada. So for example, British Columbia. Mas madali sa British Columbia ang makipag-trade sa Amerika kesa makapag-trade sa Alberta, sa Saskatchewan, or sa iba pang province dito sa Canada. So, sabi ni David Eby, as far as British Columbia is concerned, tatanggalin niya itong mga inter-province trading barriers between other provinces and British Columbia. So, yun yung number 2. So, ang number 3 naman is ang bill na ito, bibigyan niya ng flexibility ang province of British Columbia na makapag-respond agad sa mga executive orders na bibitawan ni Donald Trump. The legislation will give government flexibility to respond rapidly to executive orders from the president as they arise. Kasi, sabi ko nga kanina, itong mga executive orders na binibitawan ni Donald Trump, pabago-bago yan eh. So, hindi na kailangang maghintay ng British Columbia ng mga amendments or ng mga panibagong bills para makapag-respond. Bagkus gusto ng British Columbia, meron ng bill na naka-implement para kung sakaling magbago na naman ng isip si Donald Trump, agad na makakapag-respond ang British Columbia sa mga executive orders ni Donald Trump. So yun yung number 3 pinopropose nila sa bagong bill na ito. And ano naman yung number 4? Yung number 4 naman is tatanggalin na ng province ng British Columbia lahat ng liquor products na manggagaling sa mga Republican states sa USA. Our initial response included removal of liquor products from Republican states. Texas vodka, Tennessee whiskey, Kentucky bourbon from BC liquor store shelves. We're not buying it anymore. We directed BC Liquor Distribution to stop purchasing these products. So, medyo unique tong proposal na ito kasi hindi lahat ng liquor products na manggagaling sa United States ang tatanggalin nila, kundi yung mga liquor products lang na manggagaling sa mga Republican state. Ano ba yung mga Republican state? Ito yung mga state na bumoto kay Donald Trump noong halalan. So lahat ng liquor products na manggagaling sa mga Republican states o yung mga states na bumoto kay Donald Trump, tatanggalin ng British Columbia sa kanilang mga tindahan. Siguro yung mga liquor products na manggagaling sa mga Democrat states, hindi siguro nila tatanggalin. And also at the same time, hindi na rin bibili ng mga liquor products ang British Columbia mula sa mga Republican state na ito. So yun yung number 4 na proposal ng bill na ito. Ngayon, ano naman yung number 5 yung panghuli? Ngayon, ano naman yung number 5 or panghuli? Well, ang number 5 or panghuli is very common, which is i-advocate ng British Columbia sa mga British Columbians na to support Canadian products. First and foremost is to buy yung mga products na manggagaling sa British Columbia, and then to buy products that are made in Canada and that are products of Canada. The provincial government and Crown corporations have been directed to buy Canadian first, to buy BC goods and services and goods from across Canada as part of our Team Canada approach. So, medyo nakakalito, di ba? Pag sinabi kasing made in Canada, at least 51% of the raw materials that was used for that product must come from Canada. And pag sinabi naman kasing product of Canada, at least 90% of the materials made for that product must come from Canada. So yun yung kaibahan ng made in Canada at saka product in Canada.
So yun yung panghuling proposal ng bill na ito. And hindi na bago to, no? Kahit hindi pa na-i-implement yung bill na yan, pag pumunta ka sa mga stores dito sa British Columbia, like for example sa BC Liquor, pag bibili ka ng alak, makikita mo ron na nakalagay talaga kung ano yung mga products na made in Canada, para ikaw mismo alam mo kung ano yung bibilin mo. Kahit pag pumunta ka rin sa mga supermarket, like sa Safeway, sa Canadian Superstore, makikita mo yung mga products na made in Canada or products of Canada kasi may mga symbol na, so hindi ka na mahihirapang bumili. And dagdag ko rin pala, parang last week or a few weeks ago, hindi ko alam kung kailan na-implement ito, tinanggal na rin ng BC Hydro yung mga Tesla products which are subject to rebate. Kasi yung BC Hydro nag-offer siya ng rebate up to $350 kung gusto mong mag-install ng EV charger sa bahay mo. EV charger, yung mga charger ng mga electric vehicles. And now, yung BC Hydro, tinanggal niya yung mga Tesla products. Kasi alam naman natin na itong mga Tesla products is pagmamay-ari ni Elon Musk, di ba? Hindi lang ako sure kung si Elon Musk ang may-ari ng Tesla or major stockholder siya. Pero since affiliated ang Tesla sa pangalan ni Elon Musk, and si Elon Musk is the #1 supporter of Donald Trump. Actually, si Elon Musk nga heads the Department of Government Efficiency ng Amerika under the appointment of Donald Trump. So, in retaliation of British Columbia kay Donald Trump and by extension kay Elon Musk, tinanggal ng British Columbia, ng BC Hydro, yung mga rebates na matatanggap ng kung sino man ang gustong mag-install ng Tesla EV charger sa kanilang mga bahay. So, there you go guys. Yun yung mga gagawing measures, retaliatory measures ng British Columbia sa ongoing saga nito with Donald Trump. So I hope kahit paano nagkaroon kayo ng idea at may natutunan kayo sa video nito. I hope kahit paano naging informative tong video nito. So if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and drop your comment na rin. Gusto ko mabasa kung ano yung mga nasa saloobin nyo, kung tama ba itong mga ginagawa ng British Columbia laban kay Donald Trump. Especially kayo mga taga British Columbians na katulad ko na nandito sa British Columbia. For me, opinion ko, dagdag ko lang, I think tama naman. So, makes sense naman. May sense naman yung mga measures na i-implement ni David Eby and the province of British Columbia. And since nasa Canada tayo and mga British Columbians tayo, let's support this decision by British Columbians. Kasi Canada has been good to us. So there you go guys. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye!